guys! Gusto nyo bang malaman ang mga kultura, sining, pananaw, at mga pagkaing masasarap sa gitnang Visayas? Kung ganon, samahan ninyo ako. Halina! Kilala ang gitnang Visayas sa kanilang ritual na tugtog tulad ng linambag at kudyapi. Ito ang sayawang tinikling, sikat ito sa sayawang bahay. Ito naman ang sayawang bayan. May dalawang uri ito, ang pandango at ang balitaw. Malaking bahagi rin ng kultura ng rehiyon ang mga tradisyonal na sining at kagamitang tulad ng mga sinulid, tela, pandayang, bakal at paggawa ng kasuotang panloob. Hindi mawawala ang mga masasarap na pagkain sa gitnang Visayas, katulad ng lokal na sangkap tulad ng niyog, malunggay at mga isda. At ang kanilang pinagmamalaking pagkain naman ay ang laswa at inasal. Wow, nakakagutom naman. May mga pangkat etniko rin sa rehiyon tulad ng Ilonggo, Cebuano at Waray. May kani-kanilang pananaw, saloobin at mga forma ang sining at kultura. Lingua Franca. Alam niyo ba ang lingua franca ay ayon ang Cebuano o Bisaya na unang wikang ginagamit sa Visayas, pero iba-iba ang kanilang mga kultura, pananaw sa iba't ibang lugar sa Visayas. Naniniwala at pananampalataya, malaki ang impluwensya ng Katolisismo sa karamihan ng mga probinsya ng gitnang Visayas. Marami silang piyesta at ritual na may kaugnayan sa mga santo at birheng Katoliko. Ipagpatuloy natin ang pagtutuklas kung ano ba ang mga kultura, sining at paniniwala sa gitnang Visayas. Samahan naman natin si Miss Jessica Omblero. Halina! Hello! Hello guys! So, dadako naman tayo ngayon sa sining at kultura ng gitnang Visayas. Ang sining at kultura ng gitnang Visayas ay mayaman at nagtatampok ng iba't ibang anyo ng pananaw at ekspresyon ng mga tao sa rehiyong ito ng Pilipinas. Kasama dito ang tradisyonal na musika, sayaw, panitikan at iba pang sining na nagbibigay buhay sa kanilang kasaysayan at kultura. Mayroong mga kilalang sayaw at festival sa rehiyon tulad ng Sinulog sa Cebu at Dinagyang sa Iloilo. Bukod dito, mahalaga rin ang mga lokal na panitikan at sining na naglalarawan ng karanasan at pagpapahalaga ng mga taong naroon. Narito ang ilang halimbawa ng sining at kultura ng gitnang Visayas. Sinulog Festival ng Cebu, isang pambansang kapistahan na ginugunita ang pagtanggap ng mga Cebuanos sa pagpangbinyag ni Santo Niño. Dinagyang Festival sa Iloilo, isang makulay na pista na nagtatampok ng sayaw at musika upang ipagdiwang ang Santo Niño. Karansa Festival sa Danau City, Cebu, isang pesta na nagtatampok ng mga kakanin o delikasi ng lungsod, kasama na ang tradisyonal na sayaw na karansa. Lete's Tinikling Dance, isang kilalang sayaw mula sa Leyte na kung saan ang mga mananayaw ay sumasayaw gamit ang dalawang matigas na kawayan na ginagalaw ayon sa ritmo ng tugtog. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng sining at kultura ng gitnang Visayas. Ang rehiyong ito ay mayaman sa mga anyo ng sining at ekspresyon na naglalarawan ng kagandahan at kasaysayan ng kanilang lugar. Sa gitnang Visayas, masasaksihan mo ang iba't ibang anyo ng sayaw at musika na nagpapakita ng kulturang mayaman at sining ng mga tao sa rehiyong ito. Narito ang ilan sa mga kilalang sayaw at musika sa gitnang Visayas. Mga sayaw. Tulog sa Cebu, isang pambansang sayaw na ipinamumukha ang pagtanggap ng mga Cebuanos sa pagdating ni Santo Niño. Ang sayaw ay itinuturing na isa sa mga pinakakilalang sayaw sa Pilipinas. Pangalawa, Dinagyang sa Iloilo, isang sayaw na ipinagdiriwang ang pagtanggap sa Santo Niño. Ipinapakita nito ang enerhiya at kasiyahan ng mga Ilonggo.
Pangatlo, Karansa sa Danau City, Cebu. Isang masayang sayaw na may mahigpit na ugnayan sa kultura ng lugar. Ginaganap ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng Danau City. Pang-apat, Kuratsa, isa sa mga tradisyonal na sayaw na nagsasalamin sa kagalakan at kasiyahan. Ito ay isinasayaw sa mga pagtitipon o kasalan. Panglima, ang instrumentong ito ay ang kujapi, isang tradisyonal na instrumento na may mga kwerdas na ginagamit sa mga pagtatanghal at seremonya sa mga lugar na tulad ng Mindanao at Visayas. At ito naman ay ang agong, isang tradisyonal na instrumento na gawa sa kawayan at metal. Karaniwang ginagamit ito sa mga sayaw at ritual sa mga lugar na tulad ng Visayas at Mindanao. Ang sining at musika sa gitnang Visayas ay hindi lamang nagbibigay aliw at saya sa mga tao, kundi ito rin ay isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang isang komunidad. Matatagpuan sa tinatawag na geographical heartland ng bansa ang gitnang Visayas. Binubuo ito ng mga Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Kasaysayan at arkitektura sa gitnang Visayas. Matatagpuan sa rehiyon ang mga sinaunang iglesia at mga lugar na may makasaysayang kahalagahan tulad ng mga sityo ng kaguluhang kasaysayan. So, dumako naman tayo sa kasaysayan ng pananakop. Dahil sa kalakaran ng kolonyalismo, may impluwensya ng mga dayuhang kultura lalo na mula sa Espanya. At ang panghuli, pagkain. Kilala ang gitnang Visayas sa masasarap na pagkain. Ilan na sa mga kilalang lutuin ay ang lechon o roast pig, kinilaw o ceviche, at mga kakanin tulad ng bibingka at puto. Lechon o roast pig, kinilaw o ceviche, at mga kakanin tulad ng bibingka at puto.